Hi guys, kamusta? My name is Ronald. I make travel guides, travel updates going to Philippines and Singapore. Anyway guys, pag-usapan natin yung mga gamit na dapat nyong i-check-in and i-hand carry. Also, yung mga limit na bagay na pwede nyong i-declare at hindi i-declare. Sayang. Sayang yung pabango at saka yung alcohol. Ayun o. Mga bawal. Hindi na nila nakuha. Talagang sinabing bawal, wag nang dalhin kasi may iwan lang naman dito. Sa akin eh. Kahit maliit na ganyan, basta liquid. So this video is for people na lalabas ng Philippines at papasok ng Philippines. Basta yung pinaka-straightforward na bawal dalhin is, alam nyo na, is yung illegal drugs, weapons, and flammable stuff. So yung mga bawal i-hand carry, ito yung mga liquid items or liquid products. Example nga is yung pabango, lotion, solution ng contact lens, hand cream. Pwede nyo lang dalhin basta hindi siya lalagpas ng 100 ml. I-check nyo yung sukat. Pero pag lumagpas na sa 100 ml, dapat siyang i-check-in or ilagay sa maleta. Gadgets, mga dry goods or dry food, snack, chocolates, tinapay, lutong pagkain, basta walang sabaw. Any food na luto, pwedeng i-hand carry. Usually, ito yung mga mabibigat na product. Ito yung delata, liquid items, kahit lumagpas kayo ng 100 ml, okay lang yun. Personal item, damit, sapatos, pabango, beauty products, pwede nyo namang ilagay sa check-in yung other gadget din or electronics tulad nga ng saksakan, wireless Bluetooth or wireless fan, charger, USB cable, hard drive. Basta take note, hindi magkakos ng sunog, lalo na yung may mga attached battery, yung hindi natatanggal. Pag-usapan naman natin yung limit dapat sundan na quantity. Meron ako isang video and explain ko kung paano sagutan yung customs declaration form and yung arrival form, pinaka-form lang itself. So yung mga babanggitin kong items, kapag lumagpas kayo sa limit, dapat nyong i-declare. Kung hindi kayo lalagpas sa limit na to, you don't need to declare. Choose no. So first off is childcare articles. Akala ko ito yung childcare magazines or anything about printed materials. Pero sabi online, childcare articles ito yung products for 3 years old and below. Mga baby products na para makatulong sa pagtulog ng baby during flight. So, wag tayong lalagpas ng 5 kg. Next is toys, laruan. So, any shape ng toys, pero kung battery operated, pwede nyong i-hand carry. So, hindi lalagpas ng 10 pieces. Pero dapat at least 2 types lang of variant. So, for example, it's toy A, B, C. Hindi ka pwedeng bumili ng tatlong toy A, tatlong B, tatlong toy C. Dalawang variant lang. So, dalawang toy A or dalawang toy B. Perfumes or pabango, kahit anong shape pa yan, kahit gaano kabigat yan, basta hindi lalagpas ng 5. Assorted cosmetics, I think alam na to ng mga babae. Ito yung mga makeup, eyelashes, foundation. So for lipstick, 10 pieces lang. Maximum of 3 variant types. For example nga, sa toy, di ba, dalawang uri lang ang pwede nyo dalhin. Shampoo, body wash, hair conditioner, skincare products tulad ng lotion, hand cream, bar soap, sabon, 2 kilograms. So, household hazardous. So, ito yung mga panglinis sa bahay. Ito. Yan, 5 kg lang. Vitamins, medical supplements for personal use, dapat hanggang 500 grams lang. I-check nyo yung packaging, merong nakalagay doon kung ilan gram yung medicine nyo. Processed food, so marami yan, pwedeng frozen food. I think kasama na dito yung delata, yung mga lutong pagkain. So, wag lalagpas ng 10 kg. Wine, liquors, alak, hanggang 2 items lang, hindi lalagpas ng 1.5 liter. Kapag mag-duty free kayo, sasabihin naman kung ilan lang yung limit na pwede nyong dalhin. Kapag lumagpas kayo sa mga quantity na to, kailangan nyo siyang i-declare and bring proper documents like resibo or clearance or permit kung anumang
kung ano man yung dala nyo na dapat i-declare. For personal use naman, just keep it to yourself. Okay guys, so kung meron akong hindi nabanggit sa list ko kanina and sa mga nasabi ko, comment down below or you can message me on Facebook. You can ask me so I can advise you kung i-declare nyo nga or hindi. I'm not professional. I don't represent customs. This is purely collective data or collective experience sa mga nakausap ko na OFW and travelers. Again, maraming salamat guys if you're still here. Subscribe if you find this helpful. Share this to your friends, family kung uuwi sila ng Philippines para alam nila yung pwedeng dalhin. Sana nakatulong yung video and I will see you on my next video.